Noong 2005, abot tenga ang ngiti ng isa sa pinaka-notorious na drug lords sa kasaysayan na si El Chapo Guzman nang malaman na may dalawang lalaking kambal na namamayagpag sa pagtutulak ng droga sa kabuuan ng Amerika at Canada. Mga lugar na matagal na niyang gustong palawigin ang kanyang illegal na negosyo. Walang sinayang na oras, agad inofera ni El Chapo ng malaking papel sa kanyang kartel ang naturang kambal at pinagkatiwala sa kanila ang distribusyon ng pinagbabawal na gamot sa buong US. Higit sa lahat ay itinuring ni El Chapo ang kambal na parang mga tunay na anak. Ngunit lingid sa kaalaman ni El Chapo na ang kambal na ito pala ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak sa kamay ng mga otoridad sa Amerika na humantong sa kanyang pagkakakulong hanggang ngayon. Ito ang true story sa likod ng kambal na trumaydor kay El Chapo Guzman. Mr. Goodbye! Ipinanganak ang kambal na sina Pedro Flores at Margarito Flores Jr. noong 1981 sa South Lawndale, Chicago na kung tawagin ay ang La Villita o Little Village dahil sa dami ng mga Mexican immigrant na nakatira dito. Subalit mas nakilala ang bahaging ito ng Chicago dahil sa mga gang at drug lords na nakapwesto roon. Kaya naman hindi na nakapagtataka na laganap ang mga bayolenteng krimen sa naturang lugar. Habang lumalaki ang kambal sa kanilang lugar, si Pedro ay nakilala bilang si Pete. Habang si Margarito Jr. naman ay binansagan na si Jay. Ngunit simula pa man noon ay na-introduce na sila sa buhay ng pagiging isang kriminal, isang bagay na huhubog sa kanilang pagkatao. Parehong mga simpleng factory worker ang mga magulang ni Pete at Jay. Ngunit tuwing gabi, lumalabas ang kanilang ama na si Margarito Flores Sr. para sa kanyang paboritong sideline, ang pagbebenta ng pinagbabawal na droga. Maagang namulat ang kambal sa ganitong kalakaran at sa murang edad, ang pagbebenta at pagpapakalat ng droga sa Chicago ay naging parte na ng kanilang kabataan. Masasabi niyong ito rin ang nagmulat sa kanilang mata sa isang napakalaking oportunidad na babago sa kanilang buhay. Kahit musmus pa lamang, nakasanayan na ng mga batang Pete at Jay ang pagtawid sa border papunta sa Mexico kasama ang kanilang ama upang magpuslit ng mga droga pabalik sa Amerika. Sakay ng kanilang lumang truck, nakaupo ang inosenteng kambal habang binabaybay ang mahabang biyahe mula sa Mexico pabalik ng Chicago. Sino ba naman ang magdududa sa isang lalaki na karga-karga ang kanyang dalawang munting anak? Ilang beses na nagpabalik-balik ang kanilang ama sa Mexico upang kumuha ng mga kontrabando na kanya namang binibenta sa mga pusher sa Chicago. Iligal man sa mata ng nakararami, inidolo ng kambal ang kanilang ama at taimtim na pinag-aralan ang ginagawa ni Margarito Sr. Ang kanilang paulit-ulit na pagbiyahe ay parehong naging adventure at training na magbibigay sa kanila ng ideya kung anong uri ng industriya ang kanilang papasukin sa mga susunod na taon. Marahil ito ang isa sa naging pinakamalaking impluensya na tutulak sa magkapatid na tumulad sa kanilang ama. Sa edad na 8 anyos, namamataan na ang magkapatid na Pete at Jay na tumatambay kasama ang notorious na gang sa Chicago, ang Latin Kings, na isa sa mga pinakamalaking Latino gangs na nakabase sa Estados Unidos. Notorious ang grupong ito dahil sa kanilang samot-saring mga krimen kagaya ng pagnanakaw, pagpupuslit ng droga at pati na rin ang pagpatay. Ngunit ang pinakamabigat na dahilan kung bakit malapit ang kambal sa naturang gang ay dahil ang kanilang nakatatandang kapatid mismo na si Armando Flores ay isang mataas na opisyal ng Latin Kings. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti nang sumabak sa mga masasamang gawain ang Flores twins. Nang umuwi ang kanilang ama kasama ng kanyang ina pabalik sa Mexico upang doon ipagpatuloy ang pagbebenta ng droga, hindi sumunod ang kambal sa kanilang mga magulang dahil mas pinili nilang manatili sa Chicago para tumayo sa kanilang sariling mga paa. Na mga panahong yun, parehong mga patpating binatilyo pa lamang sina Pete at Jay, subalit ang kanilang maamong mukha at hindi matawarang talino ang siyang magiging susi ng kanilang tagumpay sa hinaharap. Nasa kalagitnaan pa ng dekada 90 noon, ngunit talamak na ang droga sa kalsada. Karamihan sa mga distributor ay ang mga mismong gang na namumuno sa kanilang mga lugar at ang bawat isa sa kanila ay mahigpit na kinokontrol ang kanilang teritoryo. Kabilang narito ang Latin Kings na matagal nang konektado sa magkapatid na Pete at Jay. Napakadelikado ng ganitong uri ng gawain, lalo na't normal na lamang ang banggaan ng iba't ibang mga gang kapag nagkakaalitan tungkol sa distribusyon ng droga. Subalit naging wais ang kambal na Pete at Jay at iniwasan nilang magkaroon ng tensyon sa sinumang grupo. Bagkus ay ginamit nila ang kanilang mga koneksyon sa mga nakakalat na kriminal sa Chicago upang makaangat sa industriyang ito.
Dahil sa kanilang angking talino, nakaisip ng mga bagong paraan ang Flores Twins kung paano nila mas pahuhusayin, gawing mas epektibo ang ilulungsad nilang mga operasyon. Gumawa sila ng isang napakalaking network ng mga gang sa Chicago na ang tanging mithiin ay ang kumita ng pera sa pamamagitan nga ng droga. Magkakaiba man ang mga prinsipyo ng gang na ito, sigurado naman ang magkapatid na makukumbinsi nila ang mga grupo na kanilang lalapitan. Gamit ang mga dating koneksyon ng kanilang ama, sinimulan nila ang kanilang pangarap na maging isang big-time distributor ng ipinagbabawal na gamot. Ginawa nila ang lahat simula sa pagbili, pagpapak, pag-smuggle, pagbebenta at kung ano-ano pa upang maperpekto ang kanilang operasyon. Hindi naman tumagal ay kaagad rin naman nakamit ni Pete at Jay Flores ang kanilang layunin. Hanggang sa umabot na ng halos 10,000 kilo ng droga ang kanilang dinidistribute buwan-buwan na umaabot sa milyon-milyong dolyar noong year 2000. Hindi nila namalayan na unti-unti na nilang hawak ang buong Chicago at dahan-dahan na silang sumisikat sa mundo ng mga drug lord. Dahil sa pumatok na operasyon ng Kambal, naging interesado sa kanila ang isa sa pinakasikat at pinakanakakilabot na drug lord sa Mexico, si Joaquin Guzman Loera o mas kilala bilang si El Chapo. Kaagad na humaling si El Chapo sa mahusay na pamamalakad ni Pedro at Margarito Jr. Kaya naman hindi nagdalawang isip si El Chapo na i-recruit ang Kambal noong May 2005 upang sumali sa kanyang itinatag na Sinaloa Cartel na isa sa mga pinakamalaking sindikato sa Mexico noong mga panahong yon. Sanay na ang criminal organization na ito sa mga krimen na kagaya ng money laundering, assassination at ang pagsmuggle ng droga na naging dahilan ng kayamanan ni El Chapo. Sa isang iglap, ang dati malawak na network ng Flores Twins sa Chicago ay maaari pang mas lumaki at pwede na nilang kontrolin ang buong Amerika sa tulong ni El Chapo at ng Sinaloa Cartel. Parehong makikinabang ang Flores Twins at si El Chapo sa kanilang alyansa. Dahil nga si Pedro at Jay ang kumukontrol sa takbo ng distribusyon ng droga sa Chicago, doon na rin mismo naglagay ng headquarters si El Chapo. Lumipas ang ilang linggo at mas lumawak pa ang kanilang negosyo hanggang sa umabot pa ang kanilang operasyon sa Washington, New York at pati na sa Canada. Naging steady ang operasyon ng Flores Twins at El Chapo bilang ang pinakamalaking distributor at supplier ng droga sa halos buong Amerika. Kung dati ay hindi napapansin ng mga otoridad si Pete at Jay, subalit dahil sa paglaki ng kanilang negosyo, dumami na rin ang mga matang nanonood sa kanila. Isang araw, bigla na lang nabulilyaso ang kanilang operasyon sa Chicago nang mahuli ang isa sa kanilang mga pusher na kaagad namang inilaglag si Pete at Jay Flores. Dahil dito, tinugis ng FBI at Drug Enforcement Agency o DEA ang Kambal at kaagad nagpalabas ng warrant of arrest. Alam ng magkapatid na ito ay isang masamang balita at kapag nadakip sila ng mga otoridad, siguradong mabubulok sila sa kulungan dahil sa kanilang mga krimen. Hindi nagdalawang isip ang magkapatid na umalis ng Amerika at pumunta na lang sa Mexico. Ngunit imbis na maglaylo sa kanilang masamang gawain, sa Mexico ay magsisimula ang mas malaki at mas mabagsik pang operasyon ng Kambal na Flores. June 2005 nang makarating ang Flores Twins sa Guadalajara, Mexico, kasama ang kanilang mga pamilya. Sa pagkakataong ito, mas mapapalapit na sila kay El Chapo at sa Sinaloa Cartel, lalo na't andoon na sila sa Mexico. Mas natutukan nilang maigi ang kanilang drug distribution simula nang tumakas sila sa Amerika. Ngunit patuloy pa rin ang kanilang pag-ooperate sa Chicago dahil mayroon pa naman sila mga tauhan na naiwan doon. Mas lalo lang lumawak at lumaki ang kanilang negosyo. Milyong-milyong dolyar ang nakokolekta ni El Chapo at ng Kambal kada buwan at tila ba nasa kanila na ang lahat. Kapangyarihan, kayamanan at kasikatan. Kung tutuusin, para bang nakakabuo na sila ng isang makapangyarihang empire at wala nang makakapigil sa kanilang pagunlad. Ika nga ay nasa rurok na sila ng tagumpay. Dahil sa tagumpay na kanilang tinatamasa, itinuring na ni El Chapo si Pete at Jay na para bang tunay na mga anak. Itinuring niya ang Kambal bilang kapamilya at taos-puso niya pinagkatiwalaan ng dalawang binata. Lahat ng kanilang ginawa ay nagresulta sa biglang pagyaman ni Pete at Jay na kitang-kita naman dahil sa kanilang magarbong pamumuhay. Bigla silang nagkaroon ng mga magagandang mansyon, mga makikintab na sports car at ekta-ektaryang hasyenda na puno ng mga exotic na hayop kagaya ng mga leon, tigre at iba pa. Ngunit lahat ng ito ay meron pa ring hangganan. Ang paglobo ng kanilang operasyon ay naging sanhiri ng pag-akit nila ng atensyon mula sa mga otoridad. Sa loob lamang ng ilang buwan na pamamalagi sa Mexico, nagkaroon na ng problema ang Flores Twins dahil sa mga korap na mga pulis na gustong manghut-hut ng pera. Isang senaryo rito ay nang dinukot sila ng isang Mexican federal officer at mga kasamahan nito matapos nitong makilala ang magkapatid na Pete at Jay base sa wanted list ng FBI.
Aniya, hihingi lang siya ng malaking halaga kapalit ng pagbibigay ng kalayaan sa kambal na manatili sa Mexico at pagtikom ng kanyang mga bibig. Kaagad itong nabalitaan ni El Chapo at kaagad niyang tinawagan ang naturang pulis. Nang marinig nito ang boses ng kinatatakutang cartel drug lord, kaagad niyang pinalaya sina Pedro at Margarito Jr. Ngunit ito pa lamang ang magiging umpisa ng kanilang sunod-sunod na problema. Lumipas ang ilan pang mga taon at mahigit isang dekada na nang pasukin ng Flores twins ang pagiging mga drug dealer. Sa mga panahong ito, ang magkapatid na ang pinakamahalagang asset ni El Chapo dahil ito ang dahilan kung bakit patuloy ang pagdami ng kanyang pera. Sa loob lamang ng ilang taon, pumalo na sa halos 1.8 billion US dollars ang nakolekta ni Pete at Jay para sa Sinaloa Cartel. Subalit noong 2008, nagkaroon ng alitan ang Sinaloa Cartel at ang dati nitong kasosyo sa negosyo, ang Beltran-Leyva Cartel, dahil sa isyo ng traiduran ng kanilang mga grupo. Parehong gustong-gusto ng dalawang kartel na kunin ang serbisyo ng kambal dahil sa kanilang nakakamanghang talento at talino. Subalit simula't sa pool ay wala talagang interes ang magkapatid na makisali sa problemang ito dahil ang tangi lang naman talaga nilang gusto ay ang mag-distribute ng droga. Ang problema nga lang, walang magagawa si Pete at Jay. Kahit gustuhin man nilang pumili kung saang grupo sila papanig, tsak naman na magagalit ang kabilang kartel at hindi ito titigil hanggat hindi sila napapatay. Kahit anong piliin nila ay hahantong pa rin ito sa kanilang katapusan. Napagitnaan ang isang madugong alitan ng kambal, ngunit kailangan nilang mag-isip at harapin ang napakahirap na sitwasyon. Nag-isip ng paraan ng magkapatid hanggang sa nabuo ang isang ideya na tatapos sa lahat ng ito upang mailigtas ang kanilang mga pamilya at maiwasan ang hagupit ng mga kartel sa Mexico. Pipiliin na lang nilang bumalik sa Amerika at sumuko sa FBI at DEA. Alam nila na pagkalapag nila sa Estados Unidos ay aarestuhin sila kaagad ng mga otoridad. Kaya naman pinlano muna nilang mabuti ang kanilang mga susunod na hakbang. Una, nakipag-ugnayan sila sa mga otoridad sa Amerika at iminungkahi ang kanilang kagustuhang sumuko kapalit ng proteksyon mula sa mga kartel. At ang ikalawa at mas mabigat na kondisyon ng kambal, kakanta sila sa harap ng korte, isusuka nila ang lahat ng alam nilang impormasyon at tetestigo sila laban kay El Chapo, kapalit ng pagpapaluwag ng anumang parusa na maaari nilang matatanggap. October 2008, matapos magkaroon ng kasunduan ng Amerika at ang panig ng Flores twins, kaagad nilang sinimula ng pagtugis kay El Chapo. Noon pa man ay naging maingat na si El Chapo sa kanyang mga galaw. Subalit masyadong pinagkatiwalaan ni El Chapo ang magkapatid at wala siyang kaalam-alam na pinagtaksila na pala siya nito at lahat ng mga detalye tungkol sa kanyang pagtatago ay alam na ng FBI at ng Mexican authorities. Ang mga nooy itinuring niyang parang mga anak ay siya rin palang tatraidor sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon ng mabigat na ebidensya ang US government laban kay El Chapo at sa wakas ay maaari na nila itong maipakulong. Sumuko ang kambal sa mga otoridad at inilatag ang lahat ng impormasyong nalalaman nila tungkol sa Sinaloa Cartel at kung paano ito nag-ooperate sa Mexico at sa Amerika. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay ang tugisin si El Chapo. Naging pahirapan ang paghahanap sa naturang drug lord, lalo na't nagkakampo ito sa mga liblib na bundok ng Sinaloa Mountains. Isa pa, walang naglakas loob na isumbong ang pinagtataguan ni El Chapo dahil isa pa rin siya sa pinakamakapangyarihang leader ng kartel sa buong Mexico noong panahong yun. Ngunit gamit ang impormasyon na bigay ng Flores twins, di magtatagal ay mauubos rin ang swerte ni El Chapo Guzman. Umabot pa ng 2014 ang manhunt laban kay El Chapo hanggang sa matagpuan ng mga otoridad ang drug lord matapos matunton ang lokasyon ng kanyang BlackBerry cellphone gamit ang mga high-tech na tracing device sa tulong ng DEA at US Marshals. Na-corner siya sa isang condominium sa bayan ng Mazatlan, Mexico, nakasama ang kanyang asawa at dalawang maliliit na anak. Kahit pa man naaresto ng Mexican Marines si El Chapo at kaagad inilagay sa isang maximum security prison sa Alamoya de Juarez, Mexico, subalit nakatakas na naman itong muli matapos di umunong tulungan ng Sinaloa Cartel at bayaran ang ibang mga opisyal ng gobyerno at kulungan. Maalalang nakatakas rin sa bilangguan si El Chapo noong 2001 mula sa Jalisco Prison sa Mexico pa rin gamit ang isang tunnel na naging dahilan ng kanyang kasikatan. Imbis na mas pahigpitan ang pagbabantay sa drug lord lalo na't may record na ito ng kagilagidalas na prison escape, aba hinayaan pa rin nila itong makatakas mula sa kamay ng Mexican authorities noong July 2015.
Hindi pa rin tumigil ang mga otoridad sa paghahanap kay El Chapo at mas lalo pang pinaigting ang manhunt hanggang sa pagkatapos ng ilang buwan ng pagtutugi sa notorious na kriminal, muling natunton ng Mexican Marines ang pinagtataguang gusali ni El Chapo noong January 8, 2016. Sinubukan pa nitong tumakas ngunit naabutan pa rin ito ng mga pulis at militar matapos masira ang sinasakyan niyang runaway car. Dahil sa ilang beses na pagtakas, minabuti ng mga otoridad sa Mexico na ipadala sa El Chapo sa mas secure na lugar kung saan wala na siyang takas sa Amerika. At noon ngang 2017, dumating na ang pinakahihintay ng lahat, ang pagharap ni Joaquin El Chapo Guzman sa korte ng Estados Unidos dahil sa mga nakabinbing kaso laban sa kanya, mula sa drug trafficking, murder, money laundering at marami pang iba. Hawak na ng FBI ang samot-saring mga ebidensya, pati na ang ilang mga dating kasamahan ni El Chapo na tetestigo laban sa kanya, at kabilang roon ang kambal na Pete at Jay. Isa-isang lumabas ang mga testigo sa korte at doon na napagtanto ng El Chapo na totoo ngang tinraidor siya ng magkapatid na Flores. Ang dating dahilan ng kanyang hindi masukat na tagumpay ay siya rin palang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahil sa dami ng ebidensya laban sa kanya at sa dami ng mga isinukang impormasyon ng Flores twins, nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa El Chapo noong 2019 at hanggang ngayon siya ay nakakulong pa rin sa Super Maximum Security Prison na ADX Florence sa Colorado, USA. Nakatanggap rin naman ng parusa ang magkapatid na Pete at Jay dahil pareho silang nakulong ng 14 na taon simula nang sumuko sila noong 2008. Nakalaya na ang magkapatid na Flores noong 2022. Pagkatapos makalaya, pinili ni Jay Flores na magtrabaho para sa Drug Enforcement Authority o DEA sa Amerika upang turuan ng mga agent paano gumalaw ang mga kartel at kung paano rin nila ito mapipigilan. Marahil ang pagsuko nila sa Amerika noong 2008 ang pinakawais na naging desisyon ng kambal. Nawala man sa kanila ang dati nilang tinatamasang kayamanan, at least malaya na sila ngayon mula sa kamay ng kartel at droga. Kaya't konting ingat rin tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ngayon, mga idol. Dahil baka isang araw, sila rin pala ang tutulak sa atin sa kapahamakan. Di baling konti at pili lang ang ating mga kaibigan, basta't sigurado tayong ito yung mga taong hindi tayo ilalaglag sa hirap at ginhawa. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.